تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان بهدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Alhamdulillah, unang-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, tayo po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga pagkakataon na kanyang pong ipinagkakalupo sa atin. Katulad po ngayon, tayo po ay nandito para dagdagan ang ating pong kaalaman patungkol sa Islam at dagdagan ang ating mga gantimpala na nakakamit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsamba. At siyempre paghahangad din natin na makamit natin yung kaluguran at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ito po ay lahat po natin ito makakamit insyaAllah basta ang ating pong layunin ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, tinatawag na ikhlas, dalisay, na wala tayong ibang isisingit na layunin maliban lamang na para lamang kay Allah. Para makamit ko ang kapatawaran ng Allah, para makamit ko ang kaluguran ng Allah, para madagdagan aking kaalaman sa Islam, madagdagan na gantimpala. Kung ito po ay ating layunin, inshallah po ay makakamit po natin lahat ng mga makukuha na mga kahigitan, kalamangan, mga kabutihan po sa ating pong mga ginagawa. So, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito o sa gabing ito, alam po natin na hindi lahat ng Muslim na nakapagsala ng Salatul Isha ay pagkatapos magsala ng Salatul Isha ay gumagawa ng isang uri na pagsamba katulad po ng ating ginagawa ngayong gabi. Kaya may mga scholar po na nagsasabi na kapag nakapagsala ang mga tao o nakapagsala yung mga nagsasabi na Muslim sa Salatul Isha ay nahati po sila sa tatlo. Kumbaga nabubuo sa tatlong kanilang paghahati. Unang-una, mga Muslim na pagkatapos nila magdarasal. Pagkatapos po nila magdarasal, alam niyo po ba kung anong ginagawa? Yung iba, hindi nag-iingat at gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumisingit ng gawain na hindi nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari na sa pamamagitan ng kanyang dila na nakakapagsalita ng hindi mga mabubuti. Nakakapagsalita ng hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad po ng mga naging kasanayan na ang kanilang laging pinag-usapan ay paninirang puri sa kanilang mga kaibigan o mga kakilala o kung sino pa yung kanilang mga sinisiraan. Pero nagsalayo ng Salatul Isha. Ito maaari na matatagpuan po natin sa mga kalalakihan at matatagpuan din natin sa mga kababaihan. Nakapagsala ng Salatul Isha, subalit mayroon pa ring isiningit na gawain na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sa salita o sa gawa po ay nagkasala siya o nakagawa siya ng pagkakasala. Yan ang isang uri.
ng mga Muslim na nakapagsala ng Salatul Isha. Opo. Pangalawang uri, sabi po ng mga scholar, na mga Muslim na pagkatapos sila mag-Salatul Isha, hindi sila gumawa ng anumang hindi mabubuti at hindi naman sila nagsasalita ng kung ano-ano na hindi mga mabubuti. Ano po ang ginagawa nila? At hindi rin sila gumawa ng mga mabubuti na gagawin nila pagkatapos ng Salatul Isha. Halimbawa, pagbabasa ng Quran, pag-aalaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagdadarasal, wala po silang gagawin ng mga iba't ibang uri na pagsamba. Basta lang ang gagawin nila pagkatapos sila mag-Salatul Isha, didiretso sila sa bahay. Sabi nga po ng nagsasabi na magpapahinga ka agad. So, matutulog ka agad. Okay. So, itong uri na Muslim, sabihin po natin na hindi nakakuha ng dagdag na gantimpala mula sa Allah at hindi rin nakagawa ng kasalanan. Diba po? Kasi siyempre hindi gumawa ng masama, hindi rin gumawa ng iba't ibang uri ng pagsamba. So hindi nagkasala at hindi rin nakadagdag ng gantimpala. Ito yung pangalawang uri. Okay. So bali yung nauna, ang nakamit mo niya ay kasalanan dahil ano po, ang ginawa niya hindi kaluhuran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlo, sabi po ng mga eskular, kayang Muslim na pagkatapos niya magdarasal, hindi matutulog agad, kundi gagawa muna ng iba't ibang uri na pagsamba para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung iba dyan, alhamdulillah, pagkatapos magdarasal ng Salatul Isha, siya po ay magbabasa ng Quran. Subhanallah, bago matulog. Siya po ay magdadarasal ng mga sunnah. Subhanallah. Siya po ay mag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magdidikir, magbabangit ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. So, ibig sabihin, gagawa siya ng mga pagsamba dahil hangarin po niya na magkaroon ng maraming gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At iniisip niya rin na baka yun ang panghuli po niya na buhay na kung saan na baka hindi siya aabot bukas. Diba? May mga ganun po na tao na baka way ng buhay ay kailangan marami akong nagawang mabuti dahil ako isang kumbaga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So gumawa ng maraming gawain. Ito yung binanggit mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na nag-uunahan sila, nangunguna po sila sa mga mabubuting gawa. Alhamdulillah, tatlong silang klase o uri ng mga Muslim, lahat naman nila ginawa yung obligado sa kanila. Kasi nagsalatul Isha po sila. Pero subalit, iba rin ang kanilang mga, kumbaga, ano yung sumunod na ginawa po nila. So, alin ang pinakamainam sa tatlong ito? Di ba ang pinakamainam ay yung nakapagsala ng Salatul Isha at dumagdag ng pagsamba para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sana po ay kabilang tayo doon dahil siyempre katulad po ngayon, 9 o'clock na, tayo nagsimula, magtatapos tayo 10 o'clock. Di ba? Ito ay kasalukuyan na maaari na yung iba dyan, gusto niya matulog. Pagpahinga kasi may trabaho bukas, di ba? Pero dahil hangarin po natin na makamit yung gantimpala ng Allah, kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdag kaalaman, kaya nandito po tayo ngayon. Kaya naway ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin lahat ng ating mga hangarin ng mga mabubuti po. Basta ikhlas tayo, sigurado po na ating pong makukuha mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa sa nauna, bali nakaraan po aming nabigyan ng maikling paliwanag yung ilan sa mga kung saan mga bagay na magiging dahilan para lumakas ang ating iman o lumakas ang ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung paksa po natin sa madaling sabi na paano palalakasin ang ating iman o pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi po natin nababanggit
na ang ah, uri na palalakasin ng iman ay isang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung binanggit natin kanina na aya, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, aminu billahi wa rasuli. Patunay yun, na ikaw ay mananampalataya pero inutusan ka pa rin ng Allah na maniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala naniniwala ka kasi siyempre tinawag ka niya amanu. Pero inulit niya na aminu billah. Ibig sabihin, dagdagan mo ang pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panatilihin mo ang pananampalataya mo sa Allah. Pangalagan mo ang pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sundin ang yung kautusan ng yung Panginoon. Kautusan ng propeta na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya po natin ito binibigyan ng pansin na kailangan malaman po natin yung mga uri para lumakas ang iman dahil ito yung isang ating hangarin na paano lumakas ang ating iman. Opo. So bali nakabanggit po tayo ng ilan yata, hindi ko na matandaan, baka 5 o 6. Kung hindi ako na nagkakamali, una po yung tadabbaru ayatil Quranil Karim. Napag-usapan po natin kung ah, paano po natin kung saan na pagmumuni-muni ng banal na Quran. Kasi isa po yan sa pamamaraan para lumakas. Ibig sabihin, yung pinagmumuni-muni lang ang banal na Quran. Halimbawa, yung mga aya, mga talatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang pinagmumuni-muni, magiging dahilan po ito na kung saan lalakas ang kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, mga ayat, mga salita ng Allah, subhanallah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito silang mga naniniwala at gumagawa ng mabuti para iso ang kanilang bagsak. Silang mga tao na hindi maniniwala kay Allah, imperno. So, pinagmumuni-muni mo yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kapag po yan ay pinananatili ng isang Muslim, lumalakas ang iman. Kaya nandyan ang banal na Quran. May mga translate na Tagalog, English, para maramdaman po natin kapag ginawa po natin yan, inshallah lumalakas ang iman. Pangalawa, saglitan po natin para sa mga hindi nakatinakaran, ay kahit paano mayroon silang maalala o matatandaan po doon. Pangalawa ay maiintindihan po natin, dapat maunawan po natin ang mga magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit mismo sa banal na Quran at nabanggit sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pangalan. Kaya meron tayong 99 names of Allah. Kaya inaalam po natin yan, isinasaulo, anong ibig pagkaulugan, hanggang sa isa sa buhay. Kasi hindi naman magiging pakinabang kung nakabisado mong mga pangalan ng Allah pero hindi mo isinasabay kung anong mayroong kautusan po doon. Kasi madali, 99 na salita, madali, di ba? Sabihin po natin. Pero yung pagsasabuhay, doon po tayo napipili yun. Hindi lahat po ay naisasab. Buhay po niya, ano ang mga ibig pagkaulugan ng pangalan ng Allah. Siyempre, pangatlo po ang ating nabanggit ay ah, alamin ang talambuhay ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, kaya hindi natin po siya nasusundan ng ganap, hindi natin siya na-imitate palagi dahil siyempre hindi natin masyadong kilala si Propeta Muhammad. Pero pagdating sa mga ibang tao, mga artista, mas kilala po natin sila. Kaya yung mga iba dyan, ang kanilang ginagawang idol po nila ay yung mga artista dahil kilang kilala nila kung sino po yung mga artista na yun. Pero pagdating kay Muhammad na uswatun hasana na pinakamagandang halimbawa sa sangkatauhan, subhanallah na si Muhammad pero may alam tayo kunti lang. Kaya kailangan dagdagan ang ating kaalaman tungkol po sa kanya. At nabanggit din natin, ang pangapat po yung pagmumuni mo ni rin sa mga nilikha ng Allah. Ibig sabihin, pagmamasdan po natin ang mga nilikha ni Allah at nagmumuni-muni tayo. Alhamdulillah, pitong palapag na langit, subhanallah, walang haligi, no? Bakit hindi babagsak? Ilang taon, tagal na panahon. Tapos yung mga isda sa karagatan. Ang tagal na ang mga tao ay umuulam sila ng isda pero hindi naubos ang mga isda ng Allah. Yung nagtatanim mga iba't ibang uri na pananim pero hindi pa rin naubos. So yung pagmamasdan sa kanila, pagtingin sa kanila at mumuni-muni ka subhanallah hanggang sa napapatunayan mo na subhanallah siya pa rin ay makapangyarihan ng lahat. Maawain sa lahat, mahabagin sa lahat. Yun po ang tinatawag na tafakkaru fil kaun. Ibig sabihin, pinagmumuni-muni mo ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Pag nakita mo, yun, nagbibigay ng subhanallah. Hindi kung ano yung nakikita natin ng mga kilala, mga tigas, siyang pinagmumuni, grabe ito si ganito, sikat, mayaman, popular na. Yung mga hindi po utos ng Islam minsan na ating pong nabibigyan ng pagmumuni-muni, di ba? Kaya nag-istighfar po tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, nabanggit po natin yung al-ikthar min dhikrillah at paramin din natin yung pagbibigay ng oras sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi isa rin yan sa paraan para lumakas ang iman natin. Yung bukod sa mga obligado, magbibigay tayo ng oras, ilang minuto, 5 minuto, 10 minuto sa ating mga kwarto, sa dulo doon, ay separate na doon tayo gumagawa ng pagsamba, nagdidikar tayo. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. So, pagbibigay ng oras para sa pagdidikar. Lalakas po ang ating iman dyan. Siyempre, kasama rin nabanggit po natin yung tinatawag na ad-dua. Yung panatilin po natin, lagi nagdudua tayo, humingi tayo ng kumbaga kapatawaran sa Allah, magiging matatag sa Islam, patnubayan na Allah ang mga ating mga kamag-anak kung hindi pa sila. So, ibig sabihin, ang dua, magbibigay rin tayo ng oras sa pagdudua o panalangin po mga kapatid namin sa pananampalataya. Bali, ngayon, ang ating pong idadagdag, depende po sa ating oras. Kasi siyempre ngayon na, 9:20 na. Opo. Bali, kabilang sa mga paraan para lumakas ating iman o pananampalataya kasi ito yung paksa po natin. Paano palalakasin ang iman? Kaya sabi po ng mga eskolar ay ang at hakuk min maqamil ihsani fi ibadatillah wal ihsanu ila khalqi. Yung bang papatunayan mo, magpapakita ka na kung saan papatunayan mo yung pagpapakabuti sa lahat ng mga iba't ibang uri na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, sa lahat ng mga gawain mo na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpapakita ka na talagang ito ay ginagawa mo ng may serious po tayo. Nakapokus po tayo. Nandun yung talagang magandang asal po natin. Seryoso kasi minsan may mga tao na gumagawa sila ng pagsamba, may halo pang joke-joke, pagbibiro pa. Minsan, mapapansin kahit nasa loob ng masjid, may minsan na nagbibiruan pa sila. Ito sa Pilipinas, minsan doon natin itong mga na nakikita. Hindi dito, dito medyo naging kasanay na stricto sila. Pag mayroon silang nakita sa loob ng masjid nagtatawanan, sinisita ka kaagad. Kasi, siyempre, lugar, bahay ng Allah na doon gaganapin ang pagsamba para sa kanila tapos nagagawa pa magbiro doon. So, ang ibig sabihin nun, dapat lahat ng mga uri na ginagawa natin ng mga pagsamba, magpapakita tayo na kung saan nandun na yung tinatawag na al-ihsan. Subhanallah. Magdarasal, mag-ayuno, magbasa ng Quran, makikinig sa mensahe, makikinig sa payo ng mga eskolar. Anong klaseng gagawin natin ng mga pagsamba? Kailangan bago natin gawin yun, magpapakita tayo talaga na itong gagawin natin ay talagang nandun na yung paghuhusayin po natin. Allah. Mag-ablusyon ka. Dahil ikaw man nasa masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, narinig mo yun, tapos nag-ablusyon ka, ang bilis. Hindi, kailangan husayan mo yun. Dahil siyempre, oras na masira ang yung ablusyon, dahil sa pagmamadali, dahil malilit ka sa masjid, maiwan ka sa jamaah na pagdarasal, hindi mo nagawa ng tama ang pag-ablusyon. Una, hindi mo makuha yung gantimpala. Pangalawa, wala kang ablusyon. Tapos magdadarasal ka. Ang akala mo, ang pagdarasal mo tatanggapin ni Allah. Di pala kasi ang ablusyon mo ay mali. Hindi po correct, di ba? Kaya ayusin mo. Usayan mo ang yung, kumbaga, gagawin. Lahat. Seryoso. Nandun na yung talagang takwa, hangad sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hangad sa makamitang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ihsan, yung magpapakita po tayo ng magandang asal sa lahat ng mga ginagawa po natin. Ito yung pangatlong itinuro ni Jibril alayhi salatu wassalam ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pumunta sa kanya. Mahaba ang kwento. Unang itinuro sa kanya
at itinanong sa kanya, ipinaliwanag sa kanya si Jibril alayhis salam, ipinaliwanag niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang ang itinanong sa kanya ano ang tinatawag na Islam. Hanggang si pinaliwanag ni Jibril. Kasi sinasabi ni propeta, ang nakakalam diyan ay mas nakakalam pa yung nagtatanong. So ipinaliw na anong Islam. Ipinaliw niya pangalawa yung anong iman. Ito yung tatlong maratib, no? Magkakasunod-sunod na paniniwala po natin bilang sa Muslim. Ano yung iman ng pananampalataya? Ang pangatlo na ipinaliwanag ni Jibril alayhis salatu wasalam kay Muhammad at itinuro sa kanya ay anong ihsan, ano yung pagpapahusay sa lahat ng mga ginagawa. Opo. So malinaw po doon na para po magkaroon tayo ng seryoso sa pagsagawa ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pa rin yung nasa isip po natin yung tinatawag na al-ihsan, na kung saan ang definition po ng al-ihsan ay yung an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yun ang definition ng al-ihsan, yung pagpapakahusay, pagpapakabuti sa lahat ng mga gagawin natin ng mga pagsamba kay Allah. Anong isipin po natin? Ang sabi po ng hadith, nakahulugan ng ihsan, sambahin mo ang tagapaglikha. Gawin mo lahat ng iba't ibang uri na pagsamba na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo yan. Sa anong paraan? Ta'budallaha ka'annaka tarah. Para bang nakikita mo ang tagapaglikha. Para bang nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, alam po natin, hindi natin po siya nakikita kasi ang nabanggit po ay kung sino man ang makapasok sa paraiso, sa kanila makikita ang tagapaglikha. So, para po makapokus po tayo, dahil ito yung utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para po maging seryoso po tayo sa ating mga pagsamba at makuha po natin yung ihsan, sambahin mo ang iyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na para bagang nakikita mo siya. Fa illam takun tarahu, pero subalit, hindi mo naman siya nakikita, di ba? Hindi nakikita. Yung isa-isip natin na nakikita na siya, pero ang totoo hindi na nakikita. Pero ano ang katunayan? Fa innahu yarak. Hindi mo siya nakikita, kahit na inisip mo na nakikita mo siya, basta lang makapokus ka dahil yun ang inisip mo. Ang tunay na Diyos ay tumitingin sa atin at tinitingnan po tayo kung paano natin gawin ang kanyang mga gustuhan. So, subalit, hindi mo siya nakikita, pero yarak, nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naalala ko po tuloy isang kwento sa unang panahon na may isang scholar po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Ang isang scholar ay siya nagtuturo po sa kanyang mga estudyante ng matagal. Opo. Anong iman, anong Islam, anong tawakul. Ibig sabihin yung mga iba't ibang uri na pang-Islamiko. Itinuro ng malaking scholar sa kanyang kapanahunan. Nagkaroon siya o nagbigay po siya ng pagsusulit, exam. Anong ibinin na pagsusulit? Sabi niya sa mga estudyante niya, ngayon ang ibibigay ko na pagsusulit sa inyo ay simple, kumbaga. Ano yun? Sabi niya, kumuha kayo ng isang, sabi na, ang hindi ko po masigurado kasi yung, basta mayroong ipinag-utos na mayroong kakatayin. Maaari na kambing, maaari na manok. Yung iba, kadalasan narinig natin, kinukitula ay parang manok yata. Allahu alam. Basta ang mahalaga doon, yung pinaka makukuha doon na aral, mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Kumuha kayo ng isang kumanok-manok at katayin niyo to sa lugar na hindi kayo nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kayo nakikita. Yung bang walang nakakita sa inyo, yun ang pinakano doon. Kakatayin nyo ang isang hayop na kung saan walang nakakakita sa inyo, yun ang pinakapunto doon. Sabi ng mga estudyante, ang bilis pala napakadali daw. So yun, sige na, magsimula na kayo. So,
kani-kanya pumunta sa isang lugar na yung walang makakita sa kanya. Pagkatapos, kinatay niya yung pinagutos sa kanya na katayin kung manok. Pagkatapos siya katayin, agad-agad tumakbo sa kanyang guro. Sabi nga ng mga scholar, halos magkakasabay na sila na dumating sa guro na at lahat nakatay ang dala-dala nilang hayop, dala-dala nilang manok. Ang nakapagtataka, isa sa kanila na hindi dumating. Isa sa kanila na hindi dumating. Nang nagtanong ang guro, nasaan ba si Pulan? Bakit wala? Sabi ng mga estudyante, hindi namin alam bakit pa ang tagal. Napakadali namang gawin tapos hindi pa dumating. Sabi daw ng guro, maghintay tayo kasi alamin natin kung ano po bang dahilan kung bakit nagtagal. Kayo, napakabilis, di ba? Yung nga, maya-maya dumating na. At pagdating niya, nagtaka sila lahat. Bakit? Dahil dala-dala niya pa yung manok. Dala-dala niya pa. Yung ipinaguto sa kanina, kakatayin. At napakalungkot pa. Malungkot na malungkot. Pinagtawanan daw siya ng kanyang mga classmate. Sabi ng guro, tanungin natin, huwag kayo muna magtawanan sa kanya. Kaya sabi ng guro, Pulan, bakit hindi mo pa nagawa na katayin yung ipinag-utos sa iyo? Samantala, itong mga classmate no, lahat naman nagawa nila, mabilis pa. Sabi ng isang murit, isang tilmid, estudyante, sabi niya, guro, di ba ang inyong ang inyong sinabi, ang inyong pagsusulit, ay kakatay namin ang aming manok na kung saan walang nakakakita. Walang nakakita. Kaya hindi ko po nagawa nakatayin dahil bawat lugar na pinagtataguan ko para walang makita sa akin at sa oras na aking kakatayin, automatic naalala kong Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala kong Allah subhanahu wa ta'ala na kahit saan pa ako magtatago, ay makikita pa rin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita niya ko pa rin. Ito yung dahilan kung bakit hindi ko nakatay. Dahil ang sabi mo, walang nakakita. Opo, walang nakakita sa mga tao kasi nagtago tayo. Pero nandyan na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita pa rin tayo ng Allah kahit saan po tayo pumunta. Kahit saan po tayo magtago. Kahit saan po tayo maglihim sa ating mga ginagawa. Kwarto, nagtago ka. Tapos gumawa ka ng masama. Gumawa ka ng mga kasalanan. Dahil inisip mo, walang nakakita sa'yo. Hindi alam pa rin ng Allah. Nakikita ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng guro, siya lang ang nakapasa sa inyo. Matalino kasi naisip niya, naalala niya na yun ay tinatawag na ihsan. Para bang nakikita mo ang Allah, pero kahit hindi mo nakikita siya, nakikita ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ito ay isinasa buhay natin, na ito yung ating katangian, di ba? Mararamdaman po natin na lalakas ang ating iman. Bakit? Siyempre, lahat ng ating gagawin, pag-uusay natin dahil siyempre, nandiyan na si Allah, nakikita niya tayo, pinagmamasdan tayo. Dito, isang kaugalian ng tao, pag nandiyan na yung mother niya, yung manager niya, yung pinuno niya, inuhusayan niya ang kanyang mga gawain o kilos kasi para makita at mapansin na maganda ang siya kung magtrabaho. Pakitang tao, pakita sa kanyang manager. Di ba? Kasi dahil tinitingnan siya ni manager, nandiyan na si manager, kaya nagpapagaling po siya, nagpapahusay. So, ugalian ng isang tao kapag mayroong tumiting sa kanya, lalo ngayong mga pinuno niya, kumbaga yung manager niya o di nga yung kapil niya. So, ngayon, kung ang inisip mo, lahat ng gagawin mo, si Allah subhanahu wa ta'ala, nandiyan na, tinitingnan po tayo, ano ang mga kilos gawin po natin. Di ba? Hindi tayo makakagawa ng masama. So kapag hindi tayo gumagawa ng masama at gumagawa lang tayo ng mabuti, ito yung patunay na lumalakas ang iman po natin. Kasi isa sa tanda na nakikita mo sa isang tao na lumalakas ang iman, maraming ginagawa na mabuti. Ginagawa niya yung mga paraan at hindi gumagawa ng masama. Lumalakas ang iman. So ito po. Kaya itong ihsan na binabanggit po natin sa lahat ng mga iba't ibang rin na pagsama, kailan mayroon ihsan. Gagawin ko po ito ng pinakamahusay dahil nandyan na ang Allah subhanahu wa ta'ala din. Yan po nang sinabi ng mga eskolar. Okay.
Ano ang karugtong po? Kasunod, wal ihsanu ila khalqi. At paghuhusayin mo rin, pagbubutihan niyo pa rin ang ano po, mga pagitan ninyo sa inyong mga kapwa mong tao, sa mga nilika. Ilang tao, mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sinong kausap po natin sa trabaho, sino pong kausap natin sa lahat ng mayroon tayong mga tao na nakakasalamuha. Ikaw man ay sa uh, mangingisda, ikaw man ay sa opisina, ikaw man ay sa negosyo, o sa, kahit saan, ano pong uri ng mga hanap buhay po natin, trabaho po natin sa araw-araw. Kaya yung mga tao na nakasasalamuha po natin, nararapat po na mag-ihsan po tayo sa kanila. Magpapakita pa rin tayo sa kanila ng magandang asal. Siyempre, kasama ang mga hayop. Lahat ng mga nilikha ng Allah, magpapakita pa rin tayo ng magandang asal po sa kanila. Sa tao, mamuslim man o hindi. Kaya sa Islam po, wala pong katuruan, ha? Baka yung iba, nung ano yata, halimbawa, mga nauna na parang inisip nila dati dito sa Saudi, ay parang yung mga Muslim, yung mga hindi nakakaintindi. Ang pinapaboran lamang mga Muslim, yung mga hindi Muslim, hindi pinapaboran, parang lumalabas, parang kinakampiyan, o di kaya binibigyan ng pabor. Hindi. Sa Islam po, ang utos po sa Islam ay kailangan maging pantay-pantay po ang pagiging ihsan. Yung magiging asal, mabuting asal sa kapwa mo daw kahit sino po yan, Muslim man o hindi. Opo. Kaya kung mayroon tayong napapansin o nakikita, kung mayroon na experience po natin na parang Muslim lang kanyang binibigyan ng pabor at yung hindi Muslim, so ibig sabihin hindi niya ginagawa yung ganap na kung saan tinatawag na ihsan. Opo. Ibig sabihin, kahit sino po yan makipag-ugnayan ka ng mag-usay po. Yan ang pinakanudod. Opo. Dalawa yan. Khaliq wal makhlukat. Ibig sabihin, magpapakita ka ng magandang asal o magpapahusay ka sa naglikha sa'yo. At ganun din, magpapahusay ka, magpapakita ka ng magandang asal sa mga nilikha o kapwa mong mga tao. Kasama ang mga hayop po, mga kapatid namin sa pananampalataya sila. Subhanallah. Halimbawa, una magulang natin, mga anak po natin, kapatid po natin, asawa po natin, kamag-anak po natin, lahat po to ay magpapakita tayo sa kanila kasi hindi po tayo magiging ganap na mayroon tayong ihsan kung si Allah lamang na doon tayo nagpapakita ng mabuti o paghuhusay. Pero pagdating sa kapwa natin, tingnan niyo po, di ba mayroon ding mga sumagi sa isip ng ibang mga hindi Muslim? Alhamdulillah, yung iba, naiintindihan po niya at nag-Muslim po siya. Kasi yung iba sabi na, paano ako tatanggap ng Islam? Samantala yung kilala kong Muslim, napakasamang ugali sa amin, parang ganun. Iba yung ugali niya, parang ganun. So ibig sabihin, kung ang isang tao ay nagpapahusay sa pagsamba kaya la, pero pagdating sa kapwa ng tao ay hindi po siya marunong makipag-ugnay sa kaniyang na mahusay, hindi po siya ganap na ihsan o mayroong ihsan po, di ba? Kasi ang sabi po, dapat maging mahusay po tayo sa mga kapwa o mga nilika at sa naglika po sa atin. So yun po mga kapatid namin sa pananampalataya. Hindi lang malakas ka magsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mahusay ka sa pagsasagaw ng pagsamba, pero pagdating sa kapwa mo tao, hindi ka marunong makipag-ugnayan sa kanila, yung makitungo ng mabuti sa kanila, di ba? Kung magsalita ka, masakit. Kung magsalita ka, sumasamang loob nila. Hindi yun ang turo ng Islam. Kaya, ang turo pa rin ng Islam ay kailangan pa rin na tayo magpapakita kahit kanino yan ng ihsan. Kasi yan ang tinatawag na ipinapakita mo kung anong mayroon sa Islam. Anong image o larawan po ng Islam. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya lang, pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na panatiliin ang pagpapahusay, ihsan, ang pagiging magandang asal, kahit kanino po yan.
sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga tao. Dahil isa rin po yan sa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-uutos niya o nag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katarungan. Yan. Pag sinabi na katarungan, na ipinag-utos niya lumalabas yun maging makatarungan tayo sa lahat ng mga ginagawa natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin natin sa katarungan. Gagawin natin yung mga kautusan ng Allah sa maging makatarungan po tayo doon. Maging makatarungan po tayo sa mga tao. Yan, ihsan, al-adl. Yan ang una. Pinag-utos ni Allah ang katarungan, maging makatarungan tayo. Wal ihsan. Ito yung pinag-usapan natin na maging magkaroon ng magandang asal. Kahit kanino po yan. Opo, naibigyan natin ng medyo malawalak na paliwanag. At pangatlo, pinag-utos niya itaidil qurba. Ito yung sinasabi na tumulong po tayo, magpagkaibigan po tayo sa ating po mga kurba, mga kamag-anak. Kasi priority yan. Halimbawa, magbigay ka ng sadaka, magbigay ka ng magandang salita sa kanya. Kung ano yung mga itulong mo sa kanya, sa priority yan. So lumalabas doon, may mga tao na pangunay na dapat mo sila bukod doon sa pamilya, ito sumunod din kasi may ibang talata na nanguna, pinaka-priority, halimbawa yung pamilya po natin. Tapos yung mga kamag-anak, tapos yung mga kakilala. Ibig sabihin, kung mayroon tayong mga igit o sobra na mga, siyempre, pera yun, tutulong po tayo sa kanila. So kasama rin yan sa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, ipinagutos din ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang po tayo sa mga taong nagbabawal ng kahalayan o nagbabawal ng mga tinatawag na mga masasamang asal. Yan. Kailangan matuto rin tayo magbawal. Pero may hikma pa rin. Hindi agad-agad magagalit ka. Dadan pa rin tayo sa pamamaraan ng tama. Kasi siyempre, pinagutusan tayo na magbawal, pero mayroon ding mga pamamaraan. Unang-una, siyempre pag sinabi na magbabawal ka ng masama, tingnan muna yung pagbabawalan mo. Baka pagkatapos magsalita, bubuksarado ka, di ba? Kasi may mga tigasin, tapos sisitain mo siya, kung sino ka, hindi ka niya kilala, tapos matapang siya, baka magkaroon ka na lang problema. Kaya, di ba sa hadith na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kapag mayroon sa inyo na nakakita ng gawaing mungkar, mga masasama, may tatlong uri ang pagbabawal. Opo, una, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gamitin mo ang bakal na kamay. Biyadi. Nakita mo yan, gumagawa sila ng sugal. Pupuntahan mo sila dahil sabi ni Propeta, biyadi, bakal na kamay. Po. Ang problema, pag ginawa mo yun, mayroon bang mangyayari na masama o ikaw ang magtatagumpay? Kung ang sitain mo, mga tigasin, baka hindi ka pa nakakilos, binanatangan nila, di ba? So, ibig sabihin, pailam yes tatya. Kung hindi mo kaya sa bakal na kamay, dahil siyempre, mga malaking pamilya yung babanggain mo, katulad pa rin ng mga nakikita natin sa mga pelikula, na gano'n pa rin yun. Kasi mayroon mga nasa likod. Di ba? Parang gano'n. So dahil hindi mo kaya yun, kaya ang sabi ni Propeta, kapag hindi mo kayang sa bakal na kamay, pabilisan magsalita ka lang. Bawal yan. Pero kung hindi pa rin kaya kasi kapag nagsalita ka, ganun din, ibang maririnig mo sa kanila, na hindi mo gusto yung away, kaya ang gawin mo, pabil kalbi. Pailam niya sa pabil kalbi, isipin mo na lang na mali, bawal ang kanilang ginagawa. Wadhalika, da'iful iman. Da'aful iman, pero yun daw ay nagpapatunay na pinakamahinang pananampalataya. Nagpapatunay na pinakamahinang pananampalataya yung taong nagsasabi na bawal. Okay. Dahil kung yun ang kaya natin,
na para hindi tayo, sabi natin na mapinsala, yun lang na. Kasi siyempre, may muna bakal, tapos, muna naka-on po yan yung ano ni Kwan. Inop natin muna, yan. Sorry kasi inop natin muna yung kanyang ingay, naririnig ko. Okay. Kaya ang sabi po ng mga scholar, yung biyadi bakal na kamay ng gagamitin natin, dapat ang gagaw po dyan yung mga leaders po natin. Yung mayor, gobernador, kasi may ano sila, sandata po sila, may pwersa po sila, pwede na lusubin yung lugar na yon. Kung gusto nila, patigilin dahil siyempre may pwersa po sila. Yun, sinasabi na, kaya may leader tayo, may pinuno, na may pwersa, may power, kasi sila po yung tunay na magpapatupad doon para mano ang mga tao, madisiplina. Problema kung mismo yung mga namumuno ay may problema, kaya wala nang disiplina dahil sila yung, di ba? So ibig sabihin noon, tayong mga walang mga posisyon, walang kakayahan, kahit kalbi, layunin na, isip natin, masama yan, bawal yan, di ba? Parang ganun. Pero sa ating mga pamilya, siguro kaya natin magsalita kasi alim mo, mga anak natin. Anak, huwag mong gawin yan, haram yan. Anak, huwag mong gawin yan. Yan ang tinatawag na priority mo muna yung pamilya mo na pagbawalan sila, pagutusan mo sila. Dahil kaya mo silang pagsabihin dahil ikaw ay hindi mo gamitin yung bakal na kamay dahil siyempre pamilya mo sila. Pero titinang pa rin natin yung kalagayan, baka po iba ang maging resulta. Kasi ang Islam, ito ay subhanallah, inutusan po tayo na ganito ang mga pamamaraan para maiwasan po yung tinatawag na baka inisip natin mawala yung problema, lalong lumala ang problema po, di ba? Yun ang pinaka-problema. Okay. So ibig sabihin, yan ang sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbawal po tayo ng mga kahalayan at mga masasamang asal, pero mayroon tayong tamang pamamaraan na gagawin po. Yan ang pinaka-problema. At kabilang sa pinagutos ni Allah, bukod doon sa mga nabanggit natin, ayang walbagi. Ito yung tinatawag na yung mga taong nagdadaya, yan. Ibig sabihin, pagbawalan sila rin kasi siyempre, nagdadaya po sila. Yung bang kinikim-kim nila yung mga ari-arian, yung kalupaan, lahat-lahat na hindi naman sa kanila yun. So, kailangan pa rin, kung may bakal na kamay ka, may power ka, kailangan pa rin, pagbawalan mo sila doon. So, malawag din ang usapin doon sa tinatawag ng mga taong mga ibang ugali na kailangan ituwid mo sila at pagsabihan mo sila sa mga tamang pamamaraan. Kaya ang sabi ng Allah, la'allakum tadhakkarun, upang sakali na kayo ay mapaalalahanan. Ibig sabihin nun, ang Islam lagi po nandyan na pinapaalala na po tayo. Pinapaalalahanan po tayo. Para po malaman natin at maitindihan po natin kung ano yung po mga tama. Kaya pag nagbibigay tayo ng paalala katulad ng ginagawa po natin at ibang mga paraan sa pagpapaalala sa mga tao, sigurado yan may pakinabang po tayo. Bilang mananampalataya, kasi siyempre sa Quran, ang sabi po ng Allah, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magbigay ka ng paalala sa mga tao dahil ang pagbibigay ng paalala ay tiyak na magkakaroon ng pakinabang ang mananampalataya. Dahil siyempre, marirealize po natin, malalaman po natin, maaalala po natin ano yung mga tao. Okay. So mga kapatid namin sa pananampalataya, mayroon pa akong natitirang 47. Siguro baka po mas maganda hindi natin ubusin itong oras. Kung mayroon pong halimbawa may katanungan ang ating pong mga kapatid, sister, brother, pwede po tayo magtanong inshallah. So next Sunday po ipagpatuloy natin inshallah. Parang magiging part 3 po yata. Kasi ito ay part 2. Parang episode 2. Now, episode 1 to sa susunod po ay mga episode 3. Doon natin po tatapusin inshallah at lilipat tayo sa ibang paksa na kung saan may kinalaman pa rin sa akida. Kasi siyempre, ang ating pong pinag-usapan ay ang akida at kumbaga ano ang iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siyempre, ito yung mga pangunay na dapat maging malinaw sa ating pong mga sarili. Kasi ito yung munang itinutuloy na
akida, maging tunay ang akida po natin, maging tama ang akida po natin, maging mausay ang akida po natin, o pananampalataya po natin. Dati-rati, ibang ating sinasamba, nagtatambal po tayo, nagsisyak po tayo. Ngayon, hindi na, tinalikdan po natin dahil nagbalik loob po tayo kay Allah. Kumbaga, nagtawba po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito, pinapalakas po natin ating iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, meron po akong natitirang halos 11 minutes. Mari po na gamitin po natin to sa oras. Itong oras po sa mga katanungan. Kasi minsan, pag uminto ako ng mga 9:55 o di kaya 9:58, siyempre, yung gustong magtatanong, inisip niya, sabi niya, tapos ng oras. Pag nagtanong ako, siyempre, madadagdagan ng oras, haba pa yan. Kaya yung mga iba, mas ginugusto nila, hindi sila magtatanong dahil siyempre, dahil daw ubos ng oras. Kaya magtitira tayo tuwing tayo pinagli-lecture kahit na 10 minutes o higit pa doon para po kung may magtatanong at least mapag-usapan po natin inshallah. Sino po sa atin ang may lakas loob na magbibigay siya po ng katanungan? Hanggang dito po lamang, naway meron tayong napulot na aral sa aking ibinagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung sino po yung may katanungan, pwede siya magsalita kagad. Buksan niya po ang kanyang microphone. Or pwede siya mag-chat. Kung hindi po niya gusto, di niya gusto marinig ang boses, okay, pwede rin siya mag-chat. Kung maikli ang katanungan po niya, isulat niya agad at isend po sa atin. Okay? Bismillah, sino po ang unang-unang magbibigay ng katanungan po? Bismillah. Ayan, si Sister Asma. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naririnig po ako, Ustad. Malinaw po. Opo, malinaw po, malinaw. Ustad, hindi siya about sa topic, pero ang tanong ko po is, kawalang respeto po ba? Pag kawalang respeto po ba, matatawag po bang walang respeto yung estudyante na may nag-lecture, may ibang lecturer sa class nyo, sa klase nyo. Tapos about sa iman yung topic. Tapos naitanong ko sa ustad na yun na paano kung yung kapatid mo sa Islam ang siyang dahilan kung bakit bumaba ang iyong iman or tuluyan ng hindi mo minahal ang Islam. Iniwan mo dahil doon. Tapos yung teacher nag-interrupt niya ako. Tapos yung ustad naman nagtanong sa akin paano then na-example ko yung way ng pananalita ng teacher na yon, may natamaan talaga siya kasi sa kanya galing yan sa bibig niya yan yung example, ganito siya magsalita, ang bobo nyo, ang tatanga nyo, ang tatanda nyo na. Teacher siya. Tapos, walang respeto daw po yun, nagtanong naman ako. So, bali ngayon, parang magkaanuan po yata, estudyante at saka yung guro, parang gano'n, no? Opo. Okay. Siguro naman mayroon din mga narinig na mga pamamaraan. Halimbawa, anong pamamaraan ng estudyante habang sila nag-aaral. At mayroon ding mga pamamaraan ng mga guro habang sila nagtuturo. Pero kung halimbawa, sabihin po natin na may mga nagtuturo na sabihin natin na kung magsalita sila ay para bang yung inihiya yung mga tao, yung mga estudyante nila o di kaya parang ano yata pinapahiya yun at minamaliit, ayun ang hindi po tamang pamamaraan sa pagtuturo kasi di ba lahat ng ating pong ginagawa ay meron tayong sinusunod na pamamaraan na kung saan pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro naman wala pong katuruan ng Propeta Muhammad na kung magturo po tayo ay ganun po ang ating mga reaksyon o di kaya mga pamamaraan. Di ba kailangan pa rin na isang guro makuha niya yung kanyang estudyante o di kaya yung mag-aaral.
Tapos na naman, ganun din, yung estudyante rin, dapat din matuto rin siya sa, ano po, ano yung respeto sa habang siya ay nag-aaral po doon. Pero kung halimbawa sabihin natin na naging dahilan, ako halimbawa naging dahilan na umina aking iman, pananampalataya sa ang dahilan ay isang tao, sabihin natin, maguro man o hindi guro, unang-una, sila pa rin ang magbibigay sa atin ng ano po. Kasi siyempre, di ba, minsan, ang pagsubok ng Allah ay doon dumadaan sa ibang tao. Di ba, may mga pagsubok na susubukan tayo ng Allah sa pamamaraan na minsan doon naggagaling sa ating kapwa na tao. Sabi natin, galing doon sa estudyante mo, o galing mo doon sa guro mo doon, o galing sa classmate mo. Kasi pagsubok yun. Pero kung alimbawa, hindi ka nakapasa doon, na naging dahilan po yun, ay ang tanong doon, siya ba yung layunin mo para bang malugod sa inyong pag-aaral o sa inyong pagtuturo? Kasi bakit mo ginawang dahilan na nanghina ka dahil sa kanya? Diba, dapat tayo, kay Allah pa rin tayo, kumbaga, ipupokus ang ating layunin sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya sabi po ng mga eskolar, kung isang tao ay may ganap na ikhlas, may ganap na layunin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang mga lumalabas na pagsubok, hindi niya papansinin yun. Hindi yun magiging dahilan na para humina ang kanyang pananampalataya. Kasi siyempre, hindi naman para sa kanya, kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala ko tuloy, may isang kapatid natin na hindi, mawawalang mga estudyante dahil ganito, ganito, ganito. Ibig sabihin, yung mga estudyante, kung mawawala sila, dahil doon sa pagsubok sa kanila na maaari na hindi nila matanggap, o dahil mula sa namumuno, ayun ang problema doon. Sino ngayon ang, di ba, kawawa, at sino ngayon ang nawawala ng, sabi natin na tuwing ano ay nagkakaroon ng gantimpala? Ikaw, kasi kapag huminto ka sa pag-aral, naging dahilan na humina ka, so ikaw pa rin ang lugi. So dapat hindi yun maging dahilan. Kung tayo mayroong i-class. Opo. Pero normal yun, may mga tao na talagang manggagaling sa kanila yung pagsubok na minsan magiging dahilan yun na hinang iman mo. Pero wag mo silang pansinin. Hayan mo yun. Isipin mo ito yung pagsubok ng Allah sa akin. Kaya dapat magpakatatag lamang ako. Magpapakatatag. Yan ang pinakaano natin po. Maging matatag po tayo sa pananampalatayang Islam. Allah alam Example, po. Ustad, Opo. bagong yakap siya, mga 1 week pa lang, 1 week, nag-embrace siya 1 week. So, ang kailangan sa kanya is encouragement na yakapin mo siya, i-explain mo sa kanya ng mabuti. Ganon. Nagpaalam siya sa teacher na, teacher, ayaw ko nang maging Muslim. Sabi ng sister. Tapos, ang sagot ng teacher, I know kung ano yung reason mo, bakit ayaw mo nang mag-Muslim. Kasi hindi ka mabuhay ng walang lalaki sa loob ng klase. Tama po ba yun? Naisabi mo yung sa yakap pa lang na bagong-bago na hindi pa nga siya marunong magsalak kasi sasalak ka pa lang. Okay. So ang ibig sabihin doon po, malinaw po yun na isang guro na isang pagsubok din sa estudyante niya. Kasi ang totoo po, hindi naman yun ang tamang pamamaraan. Hindi po tamang pamamaraan ng pagsasagot doon sa may nagtanong, lalong-lalo na po bagong yakap ng Islam. Dapat po, tama po na kung saan ipaliwanag sa kanya ng maigi na hindi po siya masaktan at maramdaman niya na parang, ano ba, kahit na bago po siya, close na close kayo. Kahit na bago po siya, para bang makita niya na pinangangalagan mo siya. Yan ang sa Islam. Na nagpapakita po tayo na pinangangalagan po natin yung ating pagkakapatid sa Islam. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo nagsasalita na maging dahilan na lalayo sila sa atin o maging dahilan na tayo ay kumbaga manghihina. So mayroon pa rin kamalian ng guro kung yan po ang kanyang kasagutan po doon sa isang nagtatanong. So mali pa rin yun. Sabihin po natin, guro din na hindi marunong sa respeto. Kasi hindi man lang tinutukoy estudyante ang magrespeto. Hindi. Pati yung guro, kailangan marunong din magrespeto sa kapwa niya, lalong na sa mga estudyante niya. Kasi siyempre, guro ka ngayon. Ikaw ngayon ang kanilang pinag-aralan, inaabangan kung ano man ang mga ituturo mo sa kanila, yun ang susundin nila ngayon. Kung ang guro ay nagpapakita siya ng ibang pamamaraan na hindi naayon sa Islam,
Ay, paano ngayon? Ano bang subhanallah? Si ibig sabihin, no, yun ang susundin nila. Magiging problema rin sila pag naging guro rin sila, di ba? Kasi siyempre, iba yung ipinakita. Kaya ang guro dapat pa rin maingat siya nang sa ganun ay kung ano man ang matutunan ng mga estudyante niya sa kanya, yun pa rin ang may papalaganap nila. Ang totoo po, hindi naman tayo perfecto. May mga tao talaga, maaari kasama tayo minsan nagkakamali tayo sa mga pamamagitan ng pananalita. Pero kailangan pa rin na ipagpatuloy natin na pag-aaralan kung ano po yung mga dapat kasi siyempre para hindi po tayo nagkakamali sa ating po mga ginagawa. So, wag po tayo mawala ng pag-asa, panatilihin po natin yung dua at panalangin. Opo, Jazakillahu khairan Asma kasi meron akong babasahin muna na may isang nagtanong inshallah tingnan ko muna. Meron pa Jazakallah khairan, Ustad. experience ko po, before ako nagbalik Islam, nakipagbuwan din po ako sa YouTube, nagtatawanan. Kumbaga, ay, maganda itong ano ni sister. Tama po. Experience ko po bago ako nagbalik Islam, nakipag-bonding po ako sa grupo, nag-video pa, nagtatawanan, kumbaga nakisabay, ako'y umalis, ako'y tinitira po kasi daw ang tigas ng ulo ko. Ang ginawa ko, iniwas, ano yun, umiwas na ako sa grupo. Paano po ba mapawala sa puso ko ang sama ng loob sa kanila? Ayun, ang hirap pag nasasaktan ka po na na-judge ka ng ibang tao. Tama. Okay. Ito po yung tanong ni sister, nung bago pa siya sa Islam, opo, nagawa niya pa na nakipagtawanan sa kanila. Ibang na sinasakyan po sila, pero yung nga, dahil po dun sa ano, yung mga salita nila na hindi maganda para sa kanya, tinitira nila po siya. Kaya ginawa niya, umiwas na lang sa grupo na yun. Ibig sabihin, hindi na siya ngayon na nakikigrupo sa kanila dahil doon sa nakikita niya. So, normal po yan. May mga magkakasama, magkakaibigan sa panahon na hindi pa sila mga Muslim. Normal yan. Maraming mga experience na ganun. Tapos, nung nag-Muslim ang isa sa kanila, yung nga, abang magkasama sila, lagi nakakarinig ng hindi maganda po para sa kanila. Kasi, siyempre, nag-Muslim po siya. So, dalawa po yun. Kung matitis po natin, at kaya po natin na yung grupo na yun, ay hindi tayo umiwas sa kanila kasi kagrupo natin dati. So bakit ang layunin natin, bakit hindi tayo iwas sa kanila o alis sa kanila? Kasi malay natin, maging paraan po yun na kung may magtatanong sa kanila, pero tayong may share sa kanila, o baka makita nila na talagang serious tayo sa pagmumuslim, malay natin mabuksan ang puso nila, kaisipan nila kasi nakita nila nagbago tayo. Diba? Ito palang Islam, kaya magandang Islam, kaya ito siya Okay, kung kaya po natin, manatili sa kanila. Pero pangalawang bagay, kung hindi natin kaya kasi baka lalo tayong mapahamak, baka malalong tayong mawala sa Islam, baka lalong tayong uminto sa Islam, ayun, umiwas tayo kasi hindi natin kaya, di ba? Pero yung pag-iwas natin sa kanila, dahil siyempre, dahil sa sama ng loob natin sa kanila, yun pa rin ay iilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway mawala yun kasi siyempre, unang-una, iniwan natin sila, di ba? So, hindi natin pananatili sa ating puso, manalangin tayo sa Allah na mawala yun sama ng loob natin sa kanila. Siyempre, nasaktan po tayo, di ba? At ibalik po natin yung dua panay, ya Allah, naway patnubayan niyo sila, gawin niyo sila. Kasi siyempre, kaya nila nagagawa po yun dahil hindi nila naiintindihan ang Islam. Hindi nila naiintindihan kung anong pinasok ko po. So, ibig sabihin, ipagpatuloy po natin yung dua at panalangin sa kanila. So, kung kaya pa natin na kahit hindi pa lagi tayo sumasama katulad ng dati sa kanila, pwede mga saglit-saglit lang, kumusta kayo dyan, nailis ka kagad. Hindi tayo palagi sumasama sa kanila. So, hindi tayo pwedeng totally na parang naghiwalay tayo, hindi kaya bahala kayo sa buhay niyo, bahala. Hindi, kasi Muslim tayo, kailangan mayroon tayong gagawin na paraan para may parating sa kanila, may abot sa kanila ang mensahe ng Islam. Sa pamamaraan ng pagsasalita o pamamaraan ng mga kaugalian ng mga mabubuti, nang sa ganun ay may isip nila na may nabago po sa atin. Kasi si Allah pa rin ang magbibigay ng patnubay at gabay sa kanila. At saka yun ay pagsubok talaga sa atin yun. Jazakallahu khairan.
Alhamdulillah, dahil po tapos ng ating oras, kung mayroon pong naisip na bago na katanungan, pwede natin isend sa ating grupo po, ma-WhatsApp o sa Facebook po natin. Opo, wala pong problema. Sasagutin po natin kapag alam po natin. Pag hindi natin alam, magtatanong po tayo sa mga nakakalam. At panghuli po, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag-aati sa ating programa. Bukas po inshallah, Monday, Arabic po yun sa mga beginner. Dahil siyempre yung mga advanced na, yung natin sila ngayon binibigyan ng pagkakataon sa Tuesday at saka sa Wednesday dahil sa pagbabasa ng Quran. Sa mga baguhan, inshallah po, bukas magsisimula na po tayo sa Arabic po natin, Lesson 1 hanggang Lesson 10. Kahit na natapos natin yung Lesson 10, mabalik pa rin tayo kasi may mga baguhan po. At maraming salamat ulit. Naway tanggapin po niya lang ating mga oras na ginagamit at naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah at kaluguran niya at matanggap po tayo sa paraiso kasama ng ating mga mamahal sa buhay. So hindi po ito panghuli, ito mga panimula at sa mga susunod na mga programa po natin, pag-aaral po natin, ay sana po ay lagi po tayo nandito at magkakasama-sama. Amin. Banggitin po natin yung ating laging binabanggit. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustad. So, pagsubok pala yung mga ganong Ustad na teacher. Talagang pagsubok yan. Pagsubok yan kasi para makapag-test ka sa guro. Dapat ikaw ang magturo kasi para... Grabe yung pagsubok ni Ustad. Yung araw-araw ng klase niyo, ganun yung maririnig mo. Ganun po talaga. Maraming mga paraan na pagsubok. Jazakumullahu khairan.